Good day mga katingger. Samahan niyo ulit akong magpakain ng pato. Update ko ngayon sa ating mga pato. Yan. So ayan, ang papakain natin ngayon sa araw na to ay ano yan, mali repolyo. Galing sa palengke, balat ng mga repolyo. Balat tsaka yung mga nagbalatan ng kung ano-anong mga gulay. Yan, giniling lang natin siya sa DIY shredder natin. Yan. Yan yung ipapakain natin sa ating mga lagang bibe o pato. Bali, naluan lang natin yan ng rice bran o darak palay, tuyo. Yan yung inalo natin yan. Kaya pure talaga to na pure na organic. Pure organic ang ating pakain. So ayan. Lagyan na lang tayo dito. Ayan, kumain kayo. Gustong gusto nila mga ating gara. Gustong gusto nila yung basta nasanay lang sila kumain ng organic. Ay, laking tipid pag ganito ang pakain mo. Lalo na pag meron kang mga malapit sa inyo is marami kayong kangkong ganon. Dun sa mga bukid. Meron kayong mga pagkuhanan ng kangkong. Kaya sa palengke, malapit kayo sa palengke ganon. O masipag ka pumunta sa palengke, mamulot ng mga nagbalatan ng repolyo ng mga gulay-gulay. Yan, natapon pa. Mahirap mag-video habang nagpapakain. Isa lang kasi tayong mga katingker. So yan, manoorin natin sila kumain. Sarap ng kain nila. Bari malapit-lapit na nung mangitlog na talaga. Yan. Update ko kayo sa una nilang pag-itlog. Kasi itong mga alaga natin, nabili natin to na dumalaga. Dumalaga yung mga yan. Meron man nahalo na nangitlog na, pero yun. Isa lang, mga isa lang. Yan. Yan yung malapit na rin mangitlog yan. Halos kasabay niya rin itong mga to. Halos magsasabay-sabay sila mangitlog. Maraming mangingitlog dyan na sabay-sabay. Update ko kayo kung sino yung unang mangingitlog sa kanila. Maganda talaga mag-alaga ng mga pato eh. Yan, hindi sila mapili. Kaso lang kung pure feeds ang nyo, kung nabibili, kung commercial feeds ang papakain nyo, medyo magagastusan kasi kayo dyan. Magastos pag ganun. Matataba sila pero yun lang, magastos. Hindi siya practical pag pure feeds ang papakain mo. Dapat gagawa ng paraan para makatipid sa pakain, lalo na sa mga pato o bibe, kasi matatakaw talaga tong mga to. Walang kabusugan, pahinga lang konti, kakain na naman yung mga yan. Kagaya itong binigay natin dito, yan, halos full load yan, makapal. Oo naman, mauubos nila yan mamaya. Tingnan mo naman yung gana nila kumain. Sarap na sarap sila kahit organic lang.
Itong nabili kong Marako, mukhang magandang lahi ito. Malaki ito, itong puti. Yan. Nabili lang natin yan. Dun sa medyo liblib dito sa amin. Bali Isabela yung natin, lugar natin, Isabela. Ilagan City, Isabela. Pero meron dito sa Ilagan, meron yung medyo liblib na lugar. Doon natin nabili ito. Mukhang yung itsura nyo is bata pa naman to, pero medyo talagang magandang lahi niya. Malaki-laki, tingnan mo yung itsura niya. Bata pa yan, pero medyo malaki na siya. Halos magkasinlaki na nila dito. Itong mas matanda dito, ayan. Bali itong dalawang ito yung pinakabata akong bato ito. Ito, isa, yung isa, dalawa. 10 yan na nabili natin na maliliit pa. Mga ganito siguro ang katawan nila. Yan. Isang kamao. Nabili natin yung dalawang yan. Yan. Ayun. Isang kamao, pero nung nakawala kasi naging busy tayo ng isang araw. Minasakir ng aso. Paano lumabas sila dito sa kulungan? Yan. Kasi medyo malaki naman na sila, kaya pinakawalan ko, mga ganito na sila. Pinakawalan ko dito mismo. Nakatakas sila dito sa net. Ito. Nung net natin. Yan, nakahanap sila ng ano dyan, butas. Nakalabas silang lahat. Napadpad sila doon sa kabilang kanto. Yan. Namasakir ng aso. Nakita ng mga aso, ang daming aso. Yung mga askal na aso, minasakir nila. Bali ang natira, dalawa lang. Buti may natira pang dalawa. Pero sayang pa rin kasi dalawa sila yan. O ganito na 10 ganito sana kalalaki. Ano? 10 ganyan na sana. Sayang. 10 pa naman yun, dalawa lang natira. Kaya ganun talaga. Kailangan talaga pag gumawa ka ng kulungan, secure mo. Siyang kalaban mo dito yung mga predator. Yan. Yung kumakain ng mga alaga. Tulad ng aso, pusa. So ngayon wala nang dumadalaw na pusa dito. Lalo sa mga sisiw. Yan. Dinadali ng mga pusa yan. Pero dito, tuwing may nakikita akong pusa is minabato ko, or hindi ko naman binabato ko lang, tinatakot ko na kagad. Para takot na siya bumalik. Yan. Kaya wala nang umaali-aligid dito. Yun lang, kung may mga sisiw na tayo, baka doon na sila aligid. Doon na naman sila magsisimulang umaligid. Yan o. Salo-salo sila kumain. Gustong gusto nila yung organic lang. Dati nung una, nung pinakain ko sila niyan, medyo patuka-tuka lang sila. Patikim-tikim lang. Pero ang gagawin mo talaga is wag mo silang tiisin mo, wag mo silang pakainin yan, at yan pa rin ang ipapakain mo sa kanila. Hanggang sa una kasi patuka-tuka lang sila, patikim-tikim, hanggang sa magugutom sila, mapipilitan na silang kumain, hanggang sa masanay na sila na yan yung kakainin nila. Kaya ngayon, yan ang resulta. Gustong gusto na nila yung kainin. Kahit pure organic lang yan, walang halong feeds, commercial feeds. Pero mas mabuti pa rin kung may konting maglagay ng commercial feeds. Pag mayroon kang budget, konting budget, pwedeng haluan yan ng duck layer, ganun, mga feeds, commercial feeds. Haluan mo siya ng konti. Yan, para mas sila, mas maganda pa rin yung karne nila.
Although okay din naman yung karne nila dito, pero iba pa rin pag merong dagdag sustansya sa kanila. Yan. Pag merong feeds, iba pa rin. Kasi iba talaga ang feeds eh. Siyempre yung feeds mas mano siya eh, mas siksik at mas may ano yun eh. Design yun na mas may sustansya yun eh. Siksik siya. Samantalang tong ganito kasi kailangan pa nilang kumain ng marami-rami para ma-meet yung sustansya. Kaya maramihan ng papakain mo pag ganito yung papakain mo organic. Sa feeds kasi ano eh, mas siksik siya. So lang magastos lang kasi pag feeds. Pag organic mura lang. Mura yung darak palay, tapos libre yung mga dahon-dahon o pinagbalatan ng repolyo, madre de agua, kangkong, dahon ng mulberry, ipil-ipil, kung ano-ano mga dahon-dahon dyan na pwedeng gilingin, puno ng saging pa pala. Yan. Basta kung yung mga pwedeng gilingin na pwedeng ipakain sa pato na dahon, pwede yun, pwede mong gilingin at haluan mo siya ng darak ng palay, rice bran. So ayan, ay tingnan natin yung itlog ng kwan, kasi meron yung unang ano dito eh, nag first blood ng itlog dito sa pangitlogan natin. Oy, native na manok yan. Balilan na yung itlog niya is 2, 4, 6, 8, 10. 10 na siya. Update, 10 na yung itlog ng native ng manok. Yan. Yung nakaraan nilan lang yan. Halos araw-araw. Halos araw-araw. Every 2 days. Nadadagdagan. Yan, bali naka-ready na yung pangitlogan nila. Yan. Bali 8 na butas yan. Kaso lang may nangitlog na isa doon sa dulo. Native na manok. Bali 7 na lang yung bakante. Kung sakaling maging kung marami-rami yung mangitlog, pwede naman tayong gumawa ulit ng isa pang ganyan, pangitlogan. Ayan, halos busog na yung iba. Busog na sila. Bali yun lang mga katingker. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa update ko na lang kayo sa sunod na pag-ano natin sa tungkol sa pato. Ayan, thank you.